Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi pa masasabi kung successful ba ang operasyon ni Alfred. Binigyan ito ng doktor ng 24 hours para magising. Hindi siya magigising. Nangangahulugan ito na kailangan na naming tanggapin na wala na talaga ito. Para akong sinasakal sa bawat minuto na lumilipas. Pakiramdam ko ay napakabilis ng oras, pero mabagal naman ang takbo ng mga pangyayari. Gusto kong hilahin ang kamay ng orasan para malaman ko na kung ano ang mangyayari sa loob ng 24 hours. Pero ayaw ko namang matapos ang oras na palugit. Natatakot ako. Nangangamba ako sa pwedeng mangyari. Paano kung tuluyan ng hindi magising si Alfred? Daddy, please wake up. Don't leave me. Gusto pa kitang makilala. Gusto pa kitang makasama. Wake up, Daddy. Malapit na po ang birthday ko. Gusto kitang kasama, Daddy ko. Nahihirapan ang aking kalooban nang makita ang aking anak na umiiyak habang hinihiling niya sa kanyang ama na sana ay magising na ito. Kahit hindi ko alam ang magiging kahinatnan, mas pinili kong aminin kay Isabela ang tungkol sa kung sino talaga ang kanyang ama. Dalawa ang pwedeng mangyari sa loob ng 24 hours. Pwede ito na ang huling beses na makita ni Isabela ang kanyang ama at mayakap. Mabigat sa dibdib na isipin ang bagay na ito. Taimtiman akong nananalangin na sana ay magising si Alfred, pero ang kagustuhan pa rin ng Panginoon ang masusunod. Akala ko mahihirapan ako sa pagpapaliwanag sa aking anak, pero laking pagtataka ko nang natanggap niya kaagad bilang ama si Alfred. Masaya ako na natanggap agad ni Isabela ang kanyang ama, pero kakambal din ito ay ang sobrang kalungkutan dahil maaring ito na ang huli. Pagkatapos ng operasyon ni Alfred, nalaman ko na plano pala niyang i-donate ang kanyang bone marrow kay Gio. Perfect match ang dalawa at rare lang ang case na ito, lalo pat hindi naman sila magkaano-ano. Alfred wanted to donate his bone marrow to Gio after his operation. Maging successful man o hindi ang operasyon niya. Pero sa kalagayan ni Alfred, mahirap na isagawa sa kanyang isa pang operasyon. I can't accept Alfred's bone marrow. Maureen, gusto kong magpasalamat sa kanya, pero hindi kaya ng konsensya ko na isipin na mas lalo pang manganganib ang buhay niya dahil sa akin. Oo, Maureen, gusto kong mabuhay, pero ayokong mabuhay na may mamamatay naman dahil sa akin. Wika naman ni Gio. Gusto kong gumaling si Gio. Gusto kong mas humaba pa ang kanyang buhay at mas maging totoong masaya pa siya. But I don't want Alfred to undergo another operation na mas lalong nagpadala sa kanyang sitwasyon. Yes, we are still waiting for him to wake up in 24 hours. Pero umaasa talaga kami na magigising siya. Gio, I'm sorry. Umiiyak kong sambit sa kanya. I don't know how to comfort him. I am so guilty thinking that I choose Alfred Welsfer than him. Mahirap din sa akin ang mamili sa kanila. Napakabigat dito sa loob ko. Parang hinihiwa yung dibdib ko at inilabas ang aking puso na walang anesthesia. You don't have to say sorry. I understand. Kung ako din ang nasa kalagayan mo, ganun din ang gagawin ko. Huwag ka mag-alala sa akin. Nangako ang kaibigan ko na tutulungan niya ako makahanap ng donor. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay larawan ng isang matinding pagsisisi. Oo nga pala, gusto kong ibigay ito sa'yo. Kunot noo ako nang napatingin sa isang papel na iniabot niya sa akin. Ano to, Gio? Tingnan mo na lang. Inabot ko ito, saka ko binasa ang laman nito. Gio, ano to? Pero paano? Taka-taka akong nakatingin sa kanya.
Our marriage is already annulled for almost 1 year now. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa iyo na mas maaga. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na inaayos ang tungkol sa annulment natin. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa isip ko at napili kong i-annulled ang kasal natin. Para sa akin, merong hindi tama. Naguguluhan ang isip ko ng mga panahon na yon. Nalaman ko na meron pa pala talaga akong pamilya na inabandona. I wanted to fix my family. Kaya habang lasing ka, pinapermahan ko sa iyo ang annulment papers natin. Madali lang napawalang bisa ang kasal natin dahil sa kalagayan ko. At napatunayan iyon sa mga medical records ko. Pero pagkatapos mapawalang bisa ang kasal natin, na-realize ko na hindi ko kayang iwanan kayong dalawa ni Isabela. So mas pinili ko pa rin kayong makasama ni Isabela. At pinagsisihan ko kung bakit ipinawalang bisa ko pa ang kasal natin. Gio, tanging nasambit na lang ni Maureen. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. I'm sorry. I'm not that good. I am so selfish. Kaya siguro pinaparusahan ako ng Panginoon. Ano bang pinagsasabi mo, Gio? Ang sakit mo ay hindi pagpaparusa sa'yo. Sakit yan. Ang walang pinipili ang sakit mo. Lahat ng pwedeng magkasakit ng ganyan. Kaya wag mong sabihin yan. Namumula naman ang kanyang mga mata. Nagkatitigan kaming dalawa. Thank you. Ngumiti siya. Alfred will be fine. Huwag ka mag-alala. I don't want to be worried but hindi ko mapigilan mag-alala. Lalo pat hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita ng sinyalis si Alfred kung magigising pa ba siya. Lumipas ang ilang oras. Malapit na rin matapos ang 24 hours na tani ng doktor para kay Alfred. Habang patapos ang oras ay mas lalo kong nararamdaman ang iba yung kaba. Gusto kong yugyugin ang balikat ni Alfred at baka sakaling magising siya. Mas lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Bawat minuto ay parang hinihigop ang aking hininga, kaya mas lalo akong nahihirapan. Magkayakap kami ni Danaya habang nakatingin kay Alfred na hindi pa rin nagigising. Parehong walang tigil sa pag-agos ang mga luha namin. Lahat ay malungkot. May iba na hindi mapigilan ang luha. May iba naman ang pinipiling tumahimik. Pero ang sakit sa kanilang mga mata ay hindi kayang itago. Tapos na. Tapos na ang 24 hours. This painful to me. He is my friend since high school. Halos lahat ng pinagdaanan niya ay alam naming magkakapatid. Ani naman ni Dr. Connor Saavedra. Pero ayoko na siyang makita na mahihirapan pa. Sumuko na siya. Walang nakikitang sinyalis na magigising pa ba si Alfred. I'm sorry, but I have to turn off his life support. Hindi kayang iproseso ng aking utak ang narinig. Napahagulhol ako sa pag-iyak habang isinisigaw ko ang pangalan ni Alfred. Ang sikip-sikip ng aking dibdib. Sa sobrang sikip nito, hindi ako makahinga. Hindi ko kayang makita ang gagawin nila. Hindi matanggap sa isip ko na wala na si Alfred. Hindi ko napigilan at tuluyang nagdilim ang aking paningin. 5 years later, life is about accepting the challenge along the way and choose to keep forward. Pinili ko ang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Hindi madali sa simula pero kalaunan natanggap ko rin at nakasanayan ko rin. Alfred, you know that I always proud of you. Whenever you are now, I asked God to send my love to you. Hawak ko ngayon ang isang pictures frame na may larawan ni Alfred. Alam ng Diyos kung gaano ko siya namimiss. Araw-araw, I miss him since he left. Matipid akong ngumiti saka ibinalik ang pictures frame sa lagayan nito. Saka ako napalingon nang marinig ko ang pagtawag ni Isabela sa aking pangalan. Mami! Mami! Malaki na ang anak namin ni Alfred. She is almost 8 years old. Napako ang aking paningin sa dalawang batang babae na nakasunod kay Isabela. Malapad akong napangiti rito. Si Cassie at si Cheska. 4 na taong gulang sila. Kambal. Sila ang kambal na anak namin ni Alfred. Mami, we already miss Daddy. Halos sabat naman ang sambit ng kambal.
No worries baby, dahil pupuntahan natin ngayon ang daddy ninyo. Masaya kong bulalas. Yehey! Napalukso naman ang dalawa sa sobrang saya. Napatingin naman ako kay Isabela. Mommy, do you miss him? Yes, everyday anak. Totoo kong sagot at hindi ko inaalis ang ngiti sa mga labi ko. Me too, sagot naman ni Isabela. Katabi ni Maureen ang 3 anak sa passenger seat. Pupuntahan nila ang padre de pamilya nila sa lugar kung saan madalas nito itong puntahan. Hindi niya napigilang alalahanin ang nakaraan. 5 taon na ang nakakalipas. Dr. Connor Saavedra was about to stop Alfred's life support when Alfred suddenly opened his eyes. Tulala ito ng ilang linggo si Alfred, but with the help of the physical and mental therapy, he finally recovered after 4 months since he woke up. Walang sinayang na pagkakataon si Alfred at agad nitong hiningi ang kanyang kamay. He just held when he married her. Naipikit niya ang kanyang mga mata. Ang kasal nila ni Alfred ay isa sa mga gustong balik-balikan ng kanyang isipan na tulad na lang ngayon. Maureen, you have made me the happiest man in the world today dahil sa pagpayag mong magpakasal. Nang i-anunsyo ng pari na kasal na sila, that they are husband and wife, mariin siyang hinalikan ni Alfred. Saka sila humarap sa mga taong naging saksi sa kanilang kasal. May matamis na ngiti ang mga ito. Ang mga ngiti at luha na nakikita niya sa mga mata ng kanilang mga bisita ay nangangahulugan ng kasiyahan. Iyon ang nababasa niya sa mga mata ng mga ito. Pagkatapos ng isang malakas na bagyo, isang bahaghari ang lumitaw na nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Marami man silang pinagdaanan. Dumating sa punto na sumuko siya, lalo na nung mga panahon na sobrang naguguluhan ang kanyang isipan. Kailangan niya mamili sa kung ano ang tama at sa kung ano ang talagang gusto ng puso niya. Mahirap man ang pinagdaanan, lubak-lubak man ang kalsada, ngunit narating naman nila ang napakagandang destinasyon. Kahit napakasaya niya sa araw na ito, may kulang din naman. Wala kasi ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa araw na ito. Si Gio ang tinutukoy niya. Ang huli nilang pag-uusap ay yung ibinigay ni Gio sa kanya ang katibayan na 1 taon na palang silang annulled at ang kanilang kasal dahil kinabukasan, bigla na lang nawala ito. Isang sulat lang ang iniwan nito sa kanya na naglalaman na pumunta ito sa isang lugar para doon tuluyang magpagaling. Hindi sinabi nito kung saan pero umaasa sila na babalik din ito balang araw at lagi siyang nananalangin sa tuluyang paggaling ng kanyang kaibigan. Umaalingaw-ngaw ang isang napakagandang musika habang hawak sila ni Alfred na naglalakad palabas ng simbahan. Inulan sila ng pagbati mula sa kanilang mga bisita. Isa-isang lumapit ang mga kapatid ni Alfred sa amin at isang magandang pagbati ang narinig namin sa mga ito. Congratulations bro! Welcome to the club! Humanda ka ng maging under the saya. Maureen and Danaya are friends. Panigurado, nag-uusap silang dalawa kung paano tayo pahihirapan. Parang bulong lang ang mga huling katagang binibigas naman ni Axel. Pero naririnig naman nila pareho ni Danaya ang sinasabi nito. Pinanlakihan naman ni Danaya ng mga mata ang asawa na napatawa lang. Congratulations kuya and Maureen. Sa wakas, natupad na din ang pangarap ko noon pa man, ang maging kayong dalawa. Thank you. Nagyakapan kami ni Danaya. Pinagsesolosan ko pa ito noon, pero kapatid pala siya ni Alfred. Hindi nga siguro by blood pero sa puso't isip ng mga ito ay magkapatid ang mga ito. Pagkatapos namin magyakapan ni Danaya, sila naman ang nagyakapan ni Alfred. Pwede na kayong bumitaw sa isa't isa. Ani naman ni Axel. Sabi ni Danaya, ubo daw ito ng seloso. At halata naman. Bumitaw naman sina Alfred at Danaya sa isa't isa. Namumula ang mga mata ni Alfred habang namamasa naman ang mga mata ni Danaya. Bumaling muli si Alfred kay Axel. You're so lucky. Nahuli ko nang nalaman na si Danaya ay si Angela. Dahil kung alam ko pa lang noon pa, hindi ka makakalapit sa kanya. Pabirong sabi naman ni Alfred sa kapatid sa ama.
You're lucky na kasal mo ngayon, bro. Nagtawa na naman ang dalawa saka tinapik ang balikat sa isa't isa. Hindi na makikita sa mga mata ng mga ito ang galit para sa isa't isa. Lumapit din sa kanila ang mag-asawang Samuel at Sheila. Sa pagkakaalam niya, mainit na tinanggap si Alfred sa ilaw ng tahanan ng mga De La Cuesta. Kaya ang tamis ng ngiti din ito. Nalaman niya na kahit nung hindi pa lumalabas ang DNA test ni Alfred, sigurado na si Samuel na anak niya si Alfred. At tinanggap agad ng mga De La Cuesta ng buong puso si Alfred kahit wala pang patunay tulad ng DNA test. Pero nung ipinangako ni Alfred na hindi nito pababayaan ng mga kapatid, tutulong ito kapag kailangan ng mga kapatid nito ang tulong. Anak, I want you to know that I'm so proud of you. Nabuo ka man sa isang one-night stand at pinagsisihan ko man ang gabing yun. Pero na makita kita, masasabi ko na ikaw ang napakagandang bunga sa gabi na yun. Pagkakamali man ang gabing na yun, pero hindi ka isang pagkakamali sa buhay ko. Mahal kita, anak. At masaya ako na bumuo ka na rin ang sarili mong pamilya. Ani naman ang ama ni Alfred at namumula ang mga mata nito. Mahal na mahal kita, anak. Welcome to the family, Maureen. Napaluhan na rin ang esposa ng ama naman ni Alfred. Thank you, Ma'am and Dad. Bumuhos ang luha sa mga ito. Napatuloy na rin ang luha niya sa sobrang saya. Maya-maya lang, ang lapad na ng ngiti nilang dalawa ni Alfred nang palapit na sa kanilang dalawa. Si Isabela, ang prinsesa nila, ang unang bunga ng pagmamahalan nilang dalawa. Nang tuluyan nang makalapit ang kanilang anak, agad naman itong kinarga ni Alfred. Mami, Daddy, masaya po ako dahil family na tayo. I love you, Mommy and Daddy. We love you too, baby. Sabay nilang hinalikan ang pisngi ng kanilang anak. Saka napatingin naman si Alfred sa kanya. I love you. Ani nito at makikita sa mga mata na totoo ang sinasabi nito. I love you too. Pagkatapos ng kasal ni nila Alfred, busy na naman sila pero sa pagharap ng kanilang mga bisita. Ang lapad ng ngiti niya habang nakatingin sa kanyang mag-aama na nagsasayaw. Kaya niyang pagmasdan ang tanawing ito kahit habang buhay pa. Pwede ba akong humingi ng konting minuto? Napalingon siya at ang kanyang ama ang sumalubong sa kanyang paningin. Dad, ito ang 2 beses na inihatid kita sa altar. Pero bakit parang pakiramdam ko ay ito ang unang beses na ikinasal ka? Di napaisip ako dahil siguro ito ang unang beses na naramdaman mong napakasaya mo. Na magpakasal ka kay Giovanni before. Nakangiti ka pero hindi ko maramdaman ang buong saya mo. Ngayon pa lang. I know it will be unfair to Giovanni. Pero gusto ko lang malaman mo na masayang masaya ako ngayon para sa'yo. Ang haba ng panahon na tinikis kita. Hanggang sa nagising na lang ako na isa ka ng ina. At ngayon bubuo ka ng sarili mong pamilya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Malapad ang ngiti nito sa kanya. I want you to know that I am so proud of you. At masaya ako dahil alam kong isa kang mabuting ina at asawa. Kahit pinalaki ka ng isang ama na katulad ko. Mahal na mahal kita, anak. I'm sorry, Dad, sa mga nasabi ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na isa kang mabuting ama. Dahil maayos mo akong napalaki. Marami nga siguro tayong napagkaintindihan pero mahal na mahal kita. At hindi ko kayang isipin kung ano ako ngayon kung hindi ikaw ang aking ama. Salamat sa pagpapalaki sa akin at sa pagpapahalaga kahit hindi ko man naiintindihan ang mga ginagawa mo noon. Marami pang pagkakataon, babawi tayo. Tuluyang napatulo ang kanyang luha nang nagyakapan sila ng kanyang ama. Salamat, anak. Datapos din ang buong araw at ngayong oras na ito ay silang dalawa na lang ni Alfred. Kanina pa ito nangungulit sa kanya na umalis na sila sa venue dahil hindi na daw ito makapaghintay. Pero hindi niya ito pinagbigyan. Nahihiya siya sa mga bisita nila ni Alfred. Bukas pa ang flight nila papunta sa Maldives kung saan doon nila planong mag-honeymoon. 1 linggo sila doon. Si Isabela naman ay
maiiwan muna ito sandali sa pangangalaga ng kanyang ama at kay Kia. Close naman si Isabela sa anak ng kanyang ama at kay Kia at magkasing edad lang ang dalawang bata. Agad siyang sinilang halik ng kanyang asawa nang nakapasok na sila sa kanilang kwarto. Dito sa mansyon na pag-aari ni Alfred, dito nila napagpasyahan ang manirahan at bumuo ng sariling pamilya. Agad naman siyang nakipaghalikan sa asawa niya. I really miss you, baby. Anito sa gitna ng halika naming dalawa. I miss you too. Wala pa talaga nangyayari sa kanila mula nang gumaling si Alfred. Kaya masyado silang excited ngayon. Miss na niya ang haplos at halik nito. At ang masarap na sensasyon sa tuwing pag-iisahin nila ang kanilang mga katawan. Ibinaba ni Alfred ang zipper sa kanyang likuran para tuluyang mahubad nito ang suot niyang damit pangkasal. Habang siya naman ay mabilis na tinanggal ang botones na suot ng polo nito. Medyo pumayat ito ng kaunti dahil sa nangyari dito. Pero maganda pa rin ang katawan nito at baliw na baliw pa rin siya. Tuluyan na natanggal ang kanyang suot hanggang sa kanyang baywang. Gumapang ang kamay nito pababa sa kanyang baywang at plano na sana nitong hubarin ng tuluyan ang kanyang suot. Nang isang katok ang narinig nila. Wala sana sa plano nila na pansinin ito. Kung hindi lang nagsasalita ang bumubulabog sa kanila. Mami! Daddy! Boses ito ng anak nila. Nagkatinginan sila. Saka mabilis na isinuot muli ni Alfred ang nahubad na polo. Habang siya naman ay mabilis na inaayos ang suot na wedding gown. Si Alfred na ang nagbukas ng pintuan. Baby, bakit? Tuluyan nang nasa loob ng kwarto nila ang anak. Hinarap ito ni Alfred. Habang siya naman ay naghahanap ng pamalit sa suot niya. Daddy, Mami, dito pa ako mag-i-sleep sa room nyo. Bakit, baby? Takot ka ba sa kwarto mo? Di ba big girl ka na? At sabi mo, brave ka? Hindi ako takot at brave ako. Sabi kasi ni na Tito Sancho, Tito Gavin at Tito Santi, pag dito daw ako natulog ngayon sa room nyo, bibilhin nila yung doll na ipinakita nila sa akin kanina. Yung nasa cellphone ni Tito Sancho. Sa ibang bansa daw yun nabibili, Dad. What? Laking matang sambit naman ni Alfred. Alfred! Saway naman niya sa asawa at pinanlakihan ito ng mga mata. Ang bibig talaga nito minsan. Hindi mapigilan ang mapamura. I'm sorry, baby. Nakakabad trip lang 3 yun. Bumaling ito muli sa anak. Baby, you can sleep in your room. Sasabihin ko na lang sa 3 tito mo na dito ka natulog. Katabi ka namin. No! Lying is bad, Daddy. I will sleep here. Para biliw na ako ng dal ng ganunin na Tito Sancho at Tito Gavin at ni Tito Santi. Nagkatinginan sila ng kanyang asawa nang humiga na si Isabela sa kama. Sa gitna ng bahagi na ito, tumayo si Alfred. Saka ito lumapit sa kanya at bumulong. Mapapatay ko talaga ang 3 yun. Doon na lang tayo sa banyo pagtulog na si Isabela. Mari naman niyang hinalikan si Alfred at kinindatan niya ito. Saka mas lalo naging busangot ang mukha nito. Nandyan kasi ang anak nila at gising na gising pa. Kilala niya ito. Kung gusto nito, talagang gusto nito. Makalipas ang ilang minuto, napailing siya. Nakangiti habang nakatingin kina Isabela at Alfred na tulog na. Kalalabas lang niya mula sa banyo. Ang galing talaga magplano na sa banyo pero tinulugan naman ako. Sa isip-isip naman ni Maureen. Bumalik sa kasalukuyan ang kanyang isip nang huminto ang kotse ng kanilang sinasakyan. Yehey! Nandito na tayo! Makikita na namin si Daddy! Masayang sambit naman ng kambal. Aray! Ang sakit! Reklamo naman ni Alfred nang pinisil-pisil ko ang kanyang katawan. Wala nga akong galos, baby. Mas masasaktan ako sa ginagawa mo. Ang ginagawa ko ay sinisiguro ko kung totoo ang sinabi niya na wala man lamang ni isang galos ang kanyang katawan. Sa mga nakalipas na taon, laging sinusuong ng aking asawa ang panganib. Hindi niya kayang talikuran ang kanyang mga kapatid at hayaan na lang ang mga ito na labanan ang mga gustong sumira at magpabagsak sa mga ito. Unang-una, he is protecting Danaya. Kaya inilalayo niya ito kay Axel noon.
Hindi niya alam na si Danaya ay si Angela. Pangalawa, siya naman ang isa sa mga tumulong kay Gavin para malaman kung sino ang sikretong gustong magpabaksak dito. At ang pagtulong niya ay hindi lang nagtapos kay Gavin, pati na sa ilan pa niyang mga kapatid. At nitong huli naman ay si Nicolo. Halos 3 buwan siyang sinundan sa Australia para bantayan ang mga anak ni Nicolo. Siya ang sandigan at laging naaasahan ng kanyang mga kapatid sa ganitong bagay. Nung una ay nahihirapan ako lalo na at lagi siyang umaalis at hindi ko naman alam kung ano ang ginagawa niya. Pero kalauna nakasanayan at naiintindihan ko na. Hindi niya kayang talikuran ang kanyang mga kapatid. Natatakot ako at nangangamba dahil alam kong mapanganib ang kanyang pupuntahan. Pero naniniwala ako sa kanya at lagi kong idinadalangin ang kanyang kaligtasan. Hindi ako nagtampo, nagalit dahil naging kahati namin ang kanyang mga anak sa mga pangako niya na hindi niya tatalikuran ang kanyang mga kapatid. They are his family. Hindi din kaya ng konsensya ko na hilingin kay Alfred na talikuran ang mga ito dahil sa natatakot ako na baka mapahamak siya. Nagtitiwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa pangako niya na uuwi siya ng buhay sa amin ng kanyang mga anak. And I'm so proud of him dahil he made it out para sa akin. Isa siyang superhero. It's over, baby. Naligtas na si Shannon at patay na rin si Gabriel. Nicolo is the last at hindi na ako aalis pa. Hindi ko na kayo iiwan ng mga anak natin. Madalas namin siyang pinupuntahan ng kanyang mga anak dito sa kanyang opisina. Pagbabalik na siya, buong akala kasi ng kanyang mga anak ay may trabaho sa ibang bansa ang kanyang ama. Kaya minsan umaalis ito. Wala silang kaalam-alam na nakikipagpatintero pala sa kamatayan ang kanilang ama. Someday, in the right time, ikukwento ko sa kanila kung ano ang ginagawa ng kanilang daddy at kung paano niligtas ng mga ito ang tito nila. At alam kong hahangaan nila ang kanilang ama. Nandiyan na si Sarah. Paalala ko sa kanya sa bunso ng mga De La Cuesta na half-sister niya. Sarah will be fine. Walang mananakit sa bunso namin dahil 7 kaming kakalabanin kung sino man ang mananakit dito. Napangiti naman ako. Everything changes. Pati na ang pagmamahal ko sa kanya. Mas lalo kasing tumindi iyon sa paglipas ng mga panahon. Daddy! Daddy! Sabay kaming napalingon dahil sa boses na iyon. Si Isabela at nakasunod sa kanya ang kambal na sina Cassie at Cheska. Nakasunod naman dito ang sekretarya ni Alfred na siyang nagbabantay sandali sa mga ito dahil kailangan ko munang kausapin si Alfred na kami lang muna. Tumayo naman si Alfred at open arms na sinalubong ang kanyang mga anak. Agad namang nagpakulong sa bisig ng kanilang ama ang 3 batang babae. Puro babae ang biyaya na ibinigay ng Panginoon sa amin dalawa ni Alfred. At sa ngayon, hindi ko pa alam kung bibigyan din kami ng lalaki ng Panginoon. Kumusta ang mga babies ko? Malambing na tanong naman ni Alfred sa mga anak. We missed you, Daddy. Sagot naman ni Isabela. Ganun din ang sinabi ng kambal. Miss na din kayo ng Daddy. Don't worry, hindi na aalis si Daddy. Lagi na lang nandito si Daddy kasama nyo hanggang sa magsawa kayo sa mukha ko. Nakatawang sambit naman ni Alfred. Nakangiti lang akong nakatingin sa aking mag-aama. Hindi na ako sumingit pa dahil alam ko kung gaano na-miss ng aking mga anak ang kanilang ama. Hindi po ako magsasawa sa mukha mo, Daddy. Ang gwapo mo kaya. Ikaw ang pinakagwapo para sa akin forever. Ani naman ni Isabela. Kami din, Daddy. Hindi magsasawa sa mukha mo. Ikaw ang pinakagwapo para sa amin ni Cheska forever. Ang isa sa kambal na sinunod lang ang sinabi ng ate nito. Sige, tatandaan ko yung mga sinabi ninyo ha at ipapaalala ko yan sa inyo pag dalaga na kayo at may ibang gwapo na sa paningin ninyo. Nakatawang sabi naman ni Alfred, saka siya bumitaw sa kanyang mga anak at tumayo. Pero sa ngayon, ipapasyal ko muna kayo saan nyo gustong pumunta. Yehey! Sa Star City ako, Dad! Wika naman ni Isabela. Kami, Dad, ni Cheska sa Ocean Park po. Wika naman ni Cassie. Ayoko sa Ocean Park. Gusto ko sa Disneyland. Sabi naman ng bunso namin. Napatingin naman si Alfred sa akin.
Meron pa naman siguro tayong oras para mag-impake, hindi ba? Tango at ngiti lang ang isinagot ko sa aking asawa. Makalipas ang 2 linggo, ang plano namin ni Alfred na 1 linggo sa Hong Kong ay naputo lang sa 2 araw dahil sa kailangan kong umuwi at nanganganib kasi ang buhay ni Shannon at buntis ito. Ang kaso ay tungkol sa nangyari kay Alfred noon na may balang kailangan tanggalin sa kanyang utak. Buntis pa ang babae bilang obigay ni Shannon, asawa ni Nicolo. Kailangan na sa tabi niya ako. Oras na ooperahan na ito. Nagawa mo, baby. I'm so proud of you. Ani ni Alfred sa akin. Niyakap niya ako sa aking baywang mula sa aking likuran. You are saving the life of a mother and a child. Ilang beses mo nang natupad ang ipinangako mo sa punto ng iyong ina at ngayon, napatunayan mo naman na ang galing mo. I'm so proud of you. Shannon operation was successful. Parang ligtas ito at ang kambal na ipinagbubuntis nito. Tama siya. When I became a part of the successful operation of Shannon, para sa akin, mas lalo kong natupad ang ipinangako ko sa aking ina. My mother died while giving birth of me. Ito ang dahilan kaya lumaki ako sa pinapangarap kong maging ubigayni. I wanted to save life of a mother and a child. Thank you. Proud na proud din ako sa iyo at mahal na mahal kita. Bumitaw naman siya sa akin, sa kanya ako iniharap sa kanya. Mahal na mahal din kita, Maureen. Ikaw lang ang tanging babae na minahal ko ng ganito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapigilan ang maging emosyonal pagsasambitin niya kung gaano niya ako kamahal. Kaya namamasa na naman ang aking mga mata. Until now, iyakin pa rin ang baby ko. Napasimangot naman ako. Pero yung mga mata ko ay parang nagniningning naman sa nakatingin sa kanya. Anyway, may gusto nga pala akong ibigay sa iyo. Saka siya may iniabot sa akin ng mga larawan. Kinuha ko ito mula sa kanya at tiningnan. Napatulo ang luha ko sa aking mga nakita. I miss him. I miss my best friend. You found him? Tumango naman siya. Is he fine? Gusto mo puntahan natin siya para malaman natin pareho ang sagot? Masaya ako ngayon dahil makikita ko na naman muli si Gio. Pero ang tanong, kumusta na kaya ngayon ang buhay niya? Kumusta na kaya ang sakit niya? Alam kong lumayo siya, pero 5 taon na ang nakakalipas. Siguro panahon na para makibalita naman kami sa kanya. I'm so excited to see you again, my friend. Sa isip ko habang nakatingin sa malayo. Years later, Alfred! Alfred! Napapitlag ako nang marinig ang malakas na pagtawag ni Maureen sa aking pangalan. Alam ko kung ano na naman ang kailangan niya sa akin. Kukulitin na naman niya ako na bilhan siya ng kung anong word na pagkain ang maisip niya. I am now 47 years old and my wife is already 45. Hindi ko naman lubos akalain na mabubuntis siya muli. Pero masayang masaya naman ako dahil madadagdagan na naman ang bundle of joy naming dalawa. At sa pagkakataong ito, junior ko na. Isabella is now 16 and my twin daughter is almost 14 years old. At kung itatanong nyo kung ako pa rin ang pinakagwapo sa paningin ng aking mga anak, hindi na ako sigurado kung ako pa ba. Malalaki na ang aking mga prinsesa at may mga crush na sila. Nakakaiyak talaga ang katotohanan na ito. Masarap sa pakiramdam na lumaki na sila, pero may pagkakataon na hinihiling ko na sana nanatili na lang sila mga bata. Back to my pregnant wife, talagang napaka-word niya sa paglilihi. Ganito din siya noon ng sa kambal na kanyang ipinagbubuntis. Sabi ng kanyang ama, hindi naman siya ganito noong kay Isabella ang ipinagbubuntis niya. Kaya minsan, hindi ko mapigilan ang mapaisip na baka sinasadya niyang pahirapan ako. Alfred! Alfred! Nandiyan na ako, baby! Nababahag na naman ang buntot ko. Boses pa lang ng asawa ko ay talagang nakakatakot na. Ano na naman kaya ang kailangan niya sa akin? Baby, may problema ba? Tanong ko agad sa aking asawa na makalapit na ako sa kanya. Nakaupo siya sa sofa. Malaki na ang kanyang tiyan. 7 months na kasi ang ipinagbubuntis niya. At excited na ako na makita ang aking junior. Gusto kong kumain ng strawberry. Strawberry lang pala. Okay baby, bibili ako. Gamit ang pera, madali lang naman makabili ng strawberry.
Gusto ko dalawa. Yung kambal na strawberry. Ha? Saan ako hahanap ng ganyan? Problema mo na yan. Basta yan ang gusto kong kainin. Pagalit na wika nito. Kung kukontra pa ako, alam ko na ang mangyayari. Iiyakan na naman niya ako at sasabihin na hindi ko na siya mahal. At nagsimula siyang maging ganito nung nabuntis siya muli. Kaya wala akong magawa kundi ang tumahimik at sundin ang kanyang gusto. Hindi ko alam kung bahagi pa ba ito ng kanyang paglilihi o gusto lang niya akong pahirapan. Pero kahit ano pa man, wala pa rin ako magagawa kundi ang sundin ang kagustuhan niya. Okay baby, maghahanap na naman ako. Sino kaya sa mga kapatid ko ang masarap guluhin ngayon? Meron ka pang ibang kapatid? Bakit ako ang lagi mo nalang ginugulo? Reklamo naman ni Axel nang pinuntahan niya ito. Sinabi ko lang sa'yo kung ano ang hinahanap ko. Nandito lang naman ako para bisitahin si Danaya. Nandyan ba siya? Ikukwento ko lang sa kanya kung ano ang gustong kainin ng kanyang kaibigan. Baka matulungan niya ako. Ayaw niyang nahihirapan ang kuya niya. Bago pa nakasagot si Axel, nakalapit na sa amin ang kanyang asawa. Kuya, andito ka pala. Hindi ka malang nagsabi na pupunta ka dito. Kumusta si Maureen? She's fine. May gusto nga siyang kainin kaya lang. Baby, sabi ko na nga dito sa mabait kong kapatid na huwag siyang mahihiyang lumapit sa akin pag may kailangan ng asawa niya. Sino pa ba magtutulungan kundi kami magkakapatid lang? Putol naman na Axel sa aking sasabihin. Takot din kasi ito sa asawa niya. Saka siya bumaling sa akin. Yun lang ba ang hinahanap ni Maureen? May kaibigan akong may strawberry farm. Baka meron siyang ganyan sa farm nila. Ang bait talaga ng asawa ko. Sabi ko sa'yo kuya, maaasahan mo lagi si Axel. Oo nga, laging maaasahan. Ginisihan ko naman si Axel. Lagi naman talagang maaasahan ang kapatid ko, kahit pa ang hilig nitong magreklamo. Sa tulong na rin ng aking mga kapatid lalo na si Axel, ay nakahanap na rin ako ng ginugusto ni Maureen. Kakapasok ko pa lang sa loob ng living room nang tawanan ng aking mag-iina ang sumalubong sa akin. Puno ng galak ang puso ko habang nakatingin sa kanila na masayang nagkukwentuhan. Nagpapaturo din si Isabella ng kanyang assignment sa kanyang ina dahil may kinalaman naman ito sa propesyon ng kanyang ina. Pangarap din kasi ni Isabella na maging katulad ng mami niya na maging isang obigaini. Ang kambal ko naman ng mga anak ay pag-aartista siguro ang gusto ng mga ito. Dahil ang hilig sumali ng mga ito sa drama club ng school. Habang nakatingin ako sa aking pamilya, ako na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. Noon hindi ko na naisip na maging masaya pa ako. Akala ko mamamatay na lang akong miserable. Pero ngayon, ilang taon na akong ganito kasaya. Matagal nang natupad ang buhay na pinapangarap ko. My family are main source of love and happiness. At ito ang lakas ko. Daddy! Sabay na sambit ng aking mga anak nang napatingin sila sa akin. Ang lapad ng ngiti ko habang humahakbang ako papalapit sa kanila.